Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM pinatulan na. Pinatulan na si Mayor Baste, napahiya tuloy ang Duterte sa media. Ayon sa nakalap nating impormasyon, matapang na sinagot ni Yusek Claire Castro si Mayor Baste. Matapos sabihin bago makipagbati sa Duterte, ang mga Marcos may kapalit. Uminit ang ulo ni Yusek Claire Castro, grabe si President BBM pinatulan na. Pinatulan na si Mayor Baste, napahiya tuloy ang Duterte sa media. Tara panoorin natin. Yusek, magandang hapon. Yusek, may we have your palace's reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Yun po muna, ma'am. Marami pa ba? Sige, hintayin ko yung iba pa niya mga sinabi. Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So, malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oppose or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa reconciliation o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So nakakaawa po yung ganun. Okay, sa pangalawa, he is weak, mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6-6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? 6 po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa House of Representatives, sinasabi din po, ay marami din pa po kaalyado ang Pangulo. So sa kanilang party po, 2 po, PDP ang nanalo. So ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. So yun lang po. Ano pa pong sinabi? Tungkol naman sa cabinet revamp, sinabi rin po ni Mayor Baste na that was only a smoke screen, especially yung pagtatanggal kay Solicitor General Guevara, kasi they don't want to admit
na hindi talaga nila masagot yung mga tanong sa kanila. So hindi daw niya alam kung ano yung gagawin ng bagong Solicitor General. Siguro po tanungin niya muna po si dating Solicitor General kung ano po ba ang naging accomplishments ni Solgen Leonardo Guevara bago niya po punahin ang naging desisyon ng Pangulo. Ang ginawa po ng Pangulo ay ma-retain ang mga napagkakatiwalaan pa niya at mawala ang mga under-delivery, yung mga opisyal na merong under-delivery or under-performance. So, alamin niya po kasi muna ang facts bago po siya mamintas at maging obstructionist. Salamat, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Ayun, good afternoon, ma'am. Ma'am, yung regarding lang po dun sa 1+ ni President Marcos nung free rides during Sundays. Itatanong ko lang po kung magkano yung budget for that and kung saan po, bakit po hanggang 2028 lang yung project? Bakit hindi po siya even after the Marcos administration? Okay, unang-una sinabi din ng Pangulo, gusto ko lang itong ulitin, na sa ngayon po, ang nais ng Pangulo ay magtrabaho. Magtrabaho lang at iwasan ang pamumulitika. So, kaugnay na rin po ito sa kaninang tanong ni Ms. Maricel. Well, bakit? Bakit po nagkaroon ng ganitong klase na promo para sa family, para sa pamilya tuwing Sunday? Wala naman pong budget required for the MRT3 at LRT2. Yan din po ay ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dahil government run po ito at karaniwan naman po pag Sunday ay hindi naman po napupuno ang LRT at MRT natin. So wala pong budget na required for this. At bakit hanggang June 2028, last Sunday ng June 2028? Dahil nais po ng Pangulo, nabigyan din po ng karapatan ang susunod na administrasyon kung ano po ang nanaisin nilang programa patungkol po dito. Yan po ay respeto lang po ng Pangulo sa susunod na liderato. Thank you. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, on the impeachment po, tatanungin ko lang kung may posisyon na po ba ang palasyo sa nangyayaring debate ngayon kung pwede mag-crossover sa susunod na kongreso yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At hindi po makikialam ang Pangulo kung ano man po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. May kanya-kanya pong ideya dito. May nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or ika-characterize ng Supreme Court na continuing body kung parang nakukonsider siyang na-terminate na o nag-expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara, kaya po hindi niya po ito papakialaman, wala po siyang anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po na mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment. Dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas at kung ano ang rule of law.
Follow up lang po, because the impeachment is a public accountability mechanism. Nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial, lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles of impeachment against the Vice President? Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po yan sakop ng ating Pangulo. Ang gusto lang namin pong parating, sana po ay wag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Kasi marami po tayo nakikita, katulad po ng ibang mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay iwaksin nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil yan po ay solely the responsibility of the Senate. Nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Last two questions. Mariz Umali, GMA Integrated News. Yusek, manghihingi lang po kami ng reaction ng Palace dito sa sinabi po na statement ni Representative Raul Manuel, and let me just quote what he said. Nagsabi na po ang impeached Vice President sa nahaharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo na naniniwala ang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice President hinggil sa paggamit niya umano ng public funds. Yet, the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagme-medal dito? Dahil ba may mga issue rin siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang ba sa ilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan Okay. ang sinabi niya. We give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kumbaga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konti. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Okay? So unang-una po, mali na po ang sinabi po ni Representative Manuel nung sinabi niyang ayaw niya nung impeachment process. Ang sinasabi daw po niya na parang why is he sending signals that he is against the impeachment process. Okay. So, bakit pa siya nagme-medal? Meron ba siyang isyong ayaw na Diba? Unang-una, wala po siyang sinabi na ayaw po niya ng impeachment process. Maliwanag po nung tinanong ito sa Kuala Lumpur, ayaw niya po ng impeachment. But the problem is, VP Sara is already impeached. So, magiging issue na lang dito, acquittal ba o conviction sa Senado. So, dapat i-correct po natin yan. Sinabi rin po ng Pangulo na let the process take its course. Proseso. So, ano pong signal ang sinasabi ni Representative Manuel na ayaw ng Pangulo sa impeachment process? Magkaiba po iyon. Maliwanag, uulitin po natin ulit. Maliwanag, ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta? Nagdidikta sa Senado? At maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yon. At lagi naman pong sinasabi ng Senado na independent body sila. At meron tayong separation of powers. So, sa ganitong klase ng issue ng impeachment process, wag na po nating ikabit sa Pangulo dahil ito, muli, sasabihin natin, ay katungkulan ng Senado. Pero ma'am, in terms of the question kung meron ba siyang itinatagong issue na ayaw maungkat, would you care to? Kaya nga po sinabi natin, magbigay siya ng respeto sa Pangulo by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po. Intriga po. Iwasan po yan, considering na siya isang mambabatas.
Last question, Tuesday New, DZBB. Good morning, good afternoon na pala, ma'am. Gutom na ang bansa. Pero meron tayong pagkain. Ma'am, mismong CDOTR Secretary Vince Dizon ang nagsabi na sa ngayon hindi niya nakikitang ideal pa muna yung public transport modernization. Ano po ang posisyon ng palasyo dito? Opo, napag-usapan po yan. Nilahad po niya yan. Kung ano po ang maaari maging issues kapag ka po ngayon agad ito ipapatupad. So, kailangan po talagang i-prepare ang mga concerned na mga drivers natin, operators natin, para sa paggawa na at pag-manage, pag-operate ng isang kooperatiba. Hindi po pwedeng gawa kayo ng kooperatiba and then that's it. Ihahanda po natin ang mga concerned na tao po, mga kababayan natin, patungkol po dito at kumbaga ipe-prepare sila para sa mas magandang pag-ooperate ng isang kooperatiba. Pangalawa, magkakaroon din po at pinaplano po na magkaroon pa po ng ibang suppliers, no? Manufacturers. Para po kung makakapagbigay sila mas mura na sasakyan or vehicle para sa ating mga operators at drivers, yun po. Pangatlo po na issue ay patungkol po sa loan. Kailangan din po na kayanin ng ating mga kababayan ang interest or yung pagbabayad sa utang. So, pati po yung mga ruta. May mga ruta po kasi naman na hindi dinadaanan ng maraming jeepneys. So, yan din po ay dapat isaayos with the LGUs. So, marami pong issues na naibigay po at nailahad si Secretary Dizon sa ating Pangulo. At yan po naman ay pinakinggan ng ating Pangulo. So sa ngayon po, ihahanda po muna lahat, pero tandaan po natin, tuloy pa rin po ang PUV Modernization Program. Ihahanda lang po natin lahat ang mga stakeholders po dito. Clarification, ma'am. So, naipaabot na kay Presidente itong concerns na ito and ano po ang response ni Presidente rito? Umayon ba siya na pansamantala wag munang ituloy at gaano katagal po na isususpend muna o paano? Sa initial na meeting po namin with the President, kasama po kasi ako kaya medyo alam ko po ang mga konting detalye dito. Yung timeline, bibigay ko na lang po siguro sa inyo at wala po akong kopya dito sa ngayon. Pero nung binanggit po ito ni Secretary Dizon kay Pangulo, positibo naman po ang response ng ating Pangulo. At ayaw naman din po niyang pahirapan ang mga operators at mga jeepney drivers natin kung ipupush po ito tapos parang pilit. So dapat po talagang aralin para po lahat po naman ay maging maayos ang takbo at pag-implement po ng programa na ito. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.